Kain time. Anong oras na ba? Prank lang. Walang ano. Lubat. Kain tayo. Anong oras na ba, guys? 2:14. Pasok sana ako kaso alas 2 na. Bukas na lang. May bukas pa naman. Masabaw. Hello to Joanne Cabrera. Good evening. Hello Madam Kelly Caballero. Hello po. Maya po. Saglit lang. Ay muna ako ha. Ate Marca, hello po. Ate Jocelyn Vasquez. Kumusta? Ate Charing, sending love. Our Ate Cha now is doing better. Yeah. Good news. Alam niyo naman kung gaano ka fighter yung Ate Cha natin. Laban lang. Si Ate Cha hindi ka agad-agad sumusuko. Ganun siya ka fighter. Guys, ano nga pala, maraming salamat po sa lahat po na nag-send through GCash ni Ate Vice. Maraming salamat po sa mga nag-send din po sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. Malaking tulong po yung bigay nyo at saka yung mga dasal nyo po, malaking tulong po yung. Ngayon po si Ate Cha is feeling better. Baka ano na siya, pwede na siyang lumabas sa ICU. Diba? Praise the Lord! Pwede na siyang lumabas sa ICU, guys. Kain tayo. Kagana lang kumain. Ah! Dasal lang tayo ng dasal. Walang imposible. Ano nyo? Sabi kanya ng doktor pa naman siyang lumabas sa ICU. Lipat na sa private room. Diba? Pag nasa private room na siya, wala nang limit sa wala nang limit sa pagbisita. Like sa amin, may limit kasi kami dun sa ICU, 3 hours. Ano siya, pag morning 9 AM to 12. Tapos pag ano naman, pag gabi 6 to 9 PM. Pagkatapos nun, pag hindi na visiting hours, dun kami sa magtambay, dun sa waiting area nila. Okay naman yung waiting area nila dun. Malamig, dawa yung aircon. Si Titing nga, ang sarap ng tulog ni Titing kagabi. Tsaka dumating yung kapatid ni Ate Cha na nandun sa Korea kagabi. Madaling araw. Nakita na sila. Sila yung ngayon, sila yung bantay. Nandun din si Mamga. Yung sister at heart ni Ate Cha. Sa ate, hindi nga, pupunta din yun ngayon.
Umuwi kami ng Sir Brendo. Kami ng Sir Brendo yung magkasama doon. Si Jing Astor, gusto niya pumunta doon. Kaso, ano siya, may braa siya. Gusto niya pumunta doon, nasa ano pa kami. Kaso, may ano pa siya. May ibra ata siya yung naka-assign. Baka makasaglit si Jing doon. Hindi ko lang alam kung kailan. Maganda. May improvement. Asim. Hindi ko pa po alam at sa Pepe niya kasi po sa sitwasyon po kasi ni Paul, mahirap din po kasi bago pa siya doon sa pinagtatrabahuan niya, hindi pa siya nag 1 year. Kasama kasi yun sa kasama yun sa mga nila once na may emergency ba, uuwi ka ba? Syempre sabihin nila hindi kasi part yun ng nila doon na hindi sila kaagad-agad makakauwi. Nakaano yun sa kontrata nila. Walang imposible, Ate Mila Marquez. Basta maniwala lang tayo sa Panginoon, walang imposible po. Gagaling po si Kuya. Diba? Kaya, grabe, sobrang daming nagmamahal kay Kuya. Marami yung nagdadasal sa kanya. Kaya, yan. Ang bilis ng niya. Aray. Mahapde. At John Matugas. Ano palagay niya ngayon? Dapat sabihin mo ng totoo. Hindi naman po ako nagsisinungaling. May lang po kasi na hindi lahat ng nangyayari is kailangan kong isiwalat. Oo. Respetuhin din natin yung privacy ng pamilya at saka ni Kuya, no? Hindi po lahat is kailangan kong sabihin. Hindi pwede na lahat ng nangyayari Huy guys, ganito ganyan yung nangyayari guys. Ganito ganyan. No, hindi po dapat ganun. Bigyan po natin ng respeto yung pamilya, tsaka si Kuya. Kasi hindi porket is kailangan na yung lahat. Kailangan din natin i-consider yung feelings ng pamilya. Noon po, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ko sinabi na nandun sa ospital. Ayun, yung mga 3 AM, nag-post ako, namingi ako ng dasal sa inyo. Tapos, napunta kami, kita nyo sa live ko, nasa ambulance kami, hindi ko din pinakita si Kuya. So, nag-iisip kayo kung sino ba yung dinala sa ospital. Hindi ako lang salita, nag-live lang ako kasi, wala lang, ako sa amaze ng dinaanan namin na CCLX. First time ko kasi nakadaan doon. So, hindi ako lang salita, nag-live lang ako. Pero hindi ko pinakita kung sino yung dinala namin sa sa ospital. Tapos kaya kami lumipat ng ospital kasi yung first na pinagdalhan namin na ospital is wala silang ICU. Kaya po yung ICU si Kuya para mas lalo po siyang monitor, matutukan siya ng mga doktor, mga nurse kasi iba yung naka-ICU ka kaysa sa ka lang sa private room na ilang kayong pasyente na i-monitor ng nurse. So, kaya inano sa ICU si Kuya. Pero now, no response si Kuya. Pero di pa siya makapagsalita kay may may nakalagay na sa kanyang bibig. So, hindi siya makapagsalita. Pero, ang importante, nag-respond siya. Nakausap lang. Natry niyang parang may times na hindi mo maintindihan siya sabi niya, pero kung anuin mo yung niya, bibig niya, hindi naman siya kung hindi mo naiintindihan, tinatry pa rin niya. Like, kung meron siyang ipapaano na bagay, like yung position ng bed niya, kaya ganun siya, yung importante, gumagalaw yung kamay niya, yung paa niya, gumagalaw, yun. Yun? Importante yun. Ganon. Mag-smile. Ganon ka fighter. Itong ating Ate Charing. Hindi ka agad-agad sumusuko. Yes, at Imyat, gising na gising po. Ni Kuya. Nakikipag
hindi siya nagsasalita, pero nagsalita siya. Sinabi niya, dun sa sister-in-law ko na, pati kay Sir Drew, kain kayo. Kain kayo. Kung basta nagsalita si kuya. Nagkaano naman siya, kasi kanina nga, yung paalis na kami, sabi niya, Siyempre, hindi siya makakapag-ayos ng salita kasi may ano sa kanya, may nakalagay sa bibig niya. Ganun, kahit di siya magpasalita. Kami na nandun, kami na pamilya na, nakausap namin siya. Itong ulam na to guys, kagabi pa to. Dinala ko kasi masayang lang naman to doon. Sobra namin to kinain namin kagabi. And natuwa si kuya na ililipat na siya sa private room. Siyempre no, kasi din yun, isa din sa makasave ng bill. Guys, maraming salamat talaga sa tulong nyo, sa pagdadasal nyo, sa mga tulong nyo pa financial. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po sa amin yun, kay Ate Cha. Thank you po. Na lang namin. Nakalista po yung mga names, amount sa mga na-receive na pera. Para po makapagpasalamat kami. Hapde. I-continue pa rin po natin yung pagdadasal natin kay Kuya, and special sa mga isama na rin po natin yung mga may sakit. Dapat pag uwi natin siya, may bed siyang pwede itaas kasi umiinom siya ng nakahiga. Yes po. Yung niya dito, yung bed niya dito sa bahay niya. Unan. Okay naman siya dun sa unan. Parang siya elevated. Hindi siya kasi pwedeng mag-flat na mahiga. Okay, mahirapan siyang huminga. So, kailangan nakaangat yung niya. Hello! Kain tayo. Nalumadamwak-wak ako. Mapdus. May nilagay kasi akong dog bite sa likod ko. Dog bite. Sabi. Happy birthday, nanay mo sa... Happy kiss, nanay. Nga, nakakuan siya, nakabalita siya na pwede na igawas si Dodo sa ICU. Nakanak na pala yung baboy sa kapitbahay. Ninang na naman ako nito. Niki! Yung mga tao dito natulog, parang nagbantay din sila sa ospital. Natulog, pagdating ko tulog. Yes po, sana po tuloy-tuloy na po. Nasaan lang tayo? Maniod to, Ate Ebskim Giyas. Maniod to. Magsakay sa local titing, kaso sobrang init, hindi kaya ng wala akong jacket eh. Kaya sumakay na lang ako ng bus, aircon. Nakasabay ko si Sir Drew. Aircon. Yes po, Ate Jasmine. Malaking bagay, tsaka malaki din yung kumaga matitipid sa private room. Pero yun nga, para ma-monitor pa rin siya. Kasi yun naman yung importante. Mag-hire sila ng mag-hire po kami ng private nurse para kay Kuya. Shifting. Ano siya? Wala na yung lubo. Kinus apa nih? Wala lagi naghihurot. Kailangan niya, ayun yun ng hospital bed, Ate Jelma. Kasi may nag-chat po na mayroon siyang bed na hindi nagamit. Bigay niya kay Ate Cha, hospital bed. Kaso ayaw po ni Kuya dahil
ayaw niya na, yung parang feel niya na nasa ospital siya. Kaya ayaw niya ng bed yun. Kasi yung feelings niya, nasa ospital siya. Yes, Ate Rowena, naka-open yung mata. Mag-blink-blink yung mata. Kuan siya, respond siya kung kaistoryahonin mo siya, kung makipag-usap ka sa kanya, mag-ano siya, tatanungin mo siya. Ganun yung yes or no niya, ganun. Yes, no, ganun. Like, example, sabihin mo, masakit? Hindi niya, hindi siya salita, pero ganun. Sakit? Mapamassage ka? Ganun. Hallelujah, Ate Mona Lisa. Mata sa... Yes po, Ate Hasiana. Mata. Jud, imposible guys. Mas mutuo kas Ginoo. Inaano pa, inaalam pa kung ano yung mga insurance na po na yun. Inaalam pa. Pero sige lang. Inubo siya. Lalo na dito sa Pilipinas, ubo. Nung panahon natin dito, inubo siya ng 4 days. Ganun. Kaya, hindi na siya sa, hospital. Just believe to God. True, Ate Rinyukino. Walang imposible sa ating Panginoon. Yes po, Ate Rowena. Laban, nurse. Mao, laban po tao eh. Lumalaban sa atin siya, dapat tayo din lumaban din tayo. Isaging. Yan pala sa hospital. Gibutang rin ako sa McDo. Birthday nanay mo sa una may birthday nanay mo sa handaan. Handaan dyan na siya. Parang gabay ng kuya. Ngayon, nagluto sila ng bakagan sa nanay mo sa bakagan. So, nandun si Titing. Sa taas pa. Buti si Titing kinakatulog. Yung tulog niya dun sa waiting area. Nagdala kasi ako ng dalawang dalawang ganito, cortina na manipis lang siya. Para lang in case na antukin ako, makahiga ako. Nakahiga ako dun sa tiles. Dalawa yung dinala ko. Kaso, hindi ako makatulog. Titing na lang yung natulog doon. Kailangan din niya matulog dahil magbabiyahe siya. Pag wala ka kasing tulog, tapos maano mo yung sikat ng araw, masakit sa mata. Kaya siniguro ni Titing na makatulog siya. Matulog talaga siya, guys. Natulog siya. Yung mabiyahe siya. Itirik na tirik yung araw. Ako hindi ko parang sarap nga ng tulog ko sa bus eh. Ano kayang mag-angkas sa kanya na walang tulog. Kaya baka makatulog ako. Sakit sa likod. Dog bite. Sabi ni ate, yung nasa likod ko dog bite. Para siyang inaano ng aso. Kinakagat. Ate Jeneline. Walang tayo mawalan ng pag-asa. Yun talaga sa buhay, may mga dumarating na mga pagsubok, pero kaya natin yan. Dasal lang, samaan dasal. Ganon yung cancer nilalabanan. So,
Hindi mo na ako punta dun sa ospital kasi daming nagmamahal kay kuya. Nandun si kapatid niya na nasa Korea, galing ng Korea. Muwi, walang dalang damit, as in passport lang, wallet, backpack na maliit. Yun lang yung dala niya. Pero dalhan siya ng damit ni Ate Vice. Tapos ako bukas papasok ako. Marami naman yung makabantay doon. Doon si Ate Vice, yung kapatid ni Ate Cha, si Paul kasi nasa Japan. And then, syempre, si Paul gusto naman din niyang umuwi. Mahirap din sa sitwasyon niya na yung kapatid niya may sakit, tapos hindi siya makabisita. Mahirap din yun sa kanya, guys. Kaso, di ko lang alam, para sa akin, parang, hindi siya papayagan, yung mga ganong reason. Kasi kasama yun sa pinirmahan nila na, case may emergency, may nangyari, uuwi ka ba? Kung sabihin mo hindi, kasi yung pinunta mo doon trabaho para sa pamilya. Tsaka bago pa si Paul doon. Kaya mahirapan siya magpaalam sa kanyang amo. Tsaka alam ni kuya yun. Yes po, Ate Joycey. Nasa pero pag napirmahan na yun, si ate doon, pag napirmahan na ni ate yun, i-discharge na siya sa And then anytime, basta discharge siya, ilipat siya sa private room. Sa ICU, may siya guys, may free room, kasi daw, yung free room daw na yun, nangyari daw yun, nung kasagsagan ng pandemic. So, pero yung binigay nila na room, yung free room para sa mga sa ICU, mga bantay ng nasa ICU, 10 room lang. So, kami nasa 6 line kami. So, mag-antay pa kami kung may lalabas na galing ICU, mag-discharge, magsasauli ng susi. Kaya, nag-stay kami doon sa waiting area. Pero doon sa waiting area, mga upuan, talagang, kung magpapahinga ka, hindi ka masyadong makakapagpahinga kasi higa ka sa upuan, masakit sa likod. Okay naman siya, hindi mainit. Importante hindi mainit. Kaysa naman nasa waiting area ka na mainit. Malamig, yung aircon, may TV pa. Pero, yun yung sabi ng nurse, may mga kasi na nasa ICU na hindi naman tumatagal ng ilang araw. May iba na 1 day, 2 days, 3 days lang sila. Yung kasama namin dun nasa 3 weeks na. 3 weeks na nasa ICU. Tapos, yung mahirap kasi yung pasyente niya, hindi gising. Hindi pa nagising daw. Sana magising na siya. Kasi tagal na lang sa ICU 3 weeks na. Sige lang. Fighting. Yes po, Ate Cha Revelation. Nagkamali naman po si Ate Cha. Actually, na-unconscious siya mga 30 minutes. 30 minutes. And then, okay din siya. Ayun niya. Kaya, kami ng hospital, lumipat. Kasi, yung pinunta namin na hospital, wala siyang ICU. Wala silang ICU. Yes, gising na gising po si kuya. May malay po, Ate Rowena, na nung dinala pasensya na kayo guys, kung may mga tanong kayo na hindi ko masagot. Kasi, pinipili ko lang po yung mga sagutin ko. Yung dinala si kuya sa ospital, may malay siya guys. Dinala siya sa ospital kayo, syempre yung ubo niya. Naman na, may siya, may siya sa lungs niya. Dinala siya sa ospital. Para mabigyan siya ng gamot para sa ubo niya. Kaya yun. Tapos ang dami may nagalit na nga sa akin, sabi niya, ikaw may timang, hindi ka nagre-reply sa mga tanong ko. Ano ba ginagawa mo? Hoy, madam! Sabi ko, madam, wag mo kong madaliin.
Hindi ko na ni-replyan. Sabi ko, uunahin pa ba kita? Uunahin ka pa ba yung tanong mo? Sabi ko, madam, hindi ko uunahin yung tanong mo. Yung mga ganong sitwasyon, guys, kay, dapat, yung parang, hindi na kailangan, tatanungin talaga na, kukulitin ka talaga na sagutin yung tanong, mga ganon. Kasi, alam naman nila na yung tao, may sakit. Hindi na yung parang, kailangan talagang i-detalye lahat kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi naman dapat, di ba, ganon. Yung ano ba, kailangan ko pa mag-report sa'yo kung ano yung nangyari sa paligid? Parang ganun yung dating sa akin. Kaya sabi ko, madam, pasensya, madam, hindi ko masasagot yung mga tanong mo. Tapos, yung replyan ko na siya, this person is unavailable. Saan ko na. Ganun talaga. Bahala siya. Hindi na Buti pa si ganito, ganyan, nag-update. Ikaw, wala kang update, sabi niya. Uy, madam. Bahala ka dyan, busy ako. Yun pa ba yung niya, yung uunahin ko? Yung tanong niya, yung uunahin kong, wag, dyan ka muna, ate Chakay, replyan ko muna to kami, nagtatanong sa akin, baka ma-stress to, magalit, maibot ang buhok, ang unsa ba na, maibot. Replyan ko muna, dyan muna. Bahala ka dyan, magtanong ka, magdamag. Magtanong ka. Antay ka sa Ganun, guys. Huwag maging demanding. Kay, hindi lang yung cellphone ko yung inaasikaso. That time, may pasyente kami. Hindi, yung nirelpayan ko nga nung time na yun is yung lang yung asawa ko lang. Si Titing. Tsaka si Mangga. Importante na kung mga, diba, dami nagtatanong, wala, nasensya na kayo. Okay, lorong, may timang lorong. Mamaya na ako maligo gabi, kaya makapagpahinga na ako. Ayun. Hindi na nagparamdam sa akin si madam. Ay, hindi ko naman doon nasasagot yung mga katanungan niya. Okay lang. Pero naman yun, kasi hindi naman lahat ng tanong is kailangan mong sagutin. Syempre, kumbaga ako, may karapatan ako na hindi ko sagutin yung mga tanong ninyo. Lalo na kung walang reseta. Walang pahintulot. Kaya madam, kung nanonood ka man ngayon, pasensya na. Kasi hindi talaga priority yung mo. Hindi naman emergency yung mo. Buti sana kung yung mo sa akin. May timang na nakagat ako ng langgam. Ano yung gagawin ko? Reply ka please kasi importante to. Ganun. Kaso hindi parang dating sa akin nakikichismis. So, sige, sabihin natin, after mong nalaman yung sitwasyon, may ka ba? Sabi ko, may magagawa ka ba? Hindi ko priority yung mga miss call. Wala ka, madam. Sabihin natin, nag-aalala siya, pero, nasa sitwasyon kami na, busy kami nung time na yun. Naalangan naman unahin ko yung cellphone. Pero talaga siya sa akin. Nagalit talaga siya sa akin. Okay lang. Sa kakapatid ni Ate Cha ang may karapatan. Yes! Tama, Ate Nicole. Kaya nantay ko na muna si Ate Bisinta. Muna siya na siya yung magsalita kung ano yung nangyari. Mag-pray na lang dapat kasi alam naman niya na may sakit si Ate Cha kasi nga naman nag-live si Ate Cha, nagpapay. Importante. Ay, nahayaan ko lang Ate Imelda. Hello, Ate Maray sa Templo. Good afternoon, man.
the right food and sleep. This is the time that you need to be fit para mas malagaan niyo si Ate Charing. Also to those na nag-alaga sa kanya, take care always. Yes po, Ate Maria Templo. Salitad po kami na ano doon, ng bantay. Minsan mga 3 sa gabi na may iwan. 3, 4, yun. Para hindi rin ma-bored. Ang Ate Famabella sa low po. So guys, magborlogs muna ako. Chulog muna ako. Bukas sa pasok ako sa school kasi salamat pala mo kay Ate Cha na, Kuya, uwi muna kami. Pasok ako bukas sa school. So, hindi ako makapunta doon. Pero doon sila ate, doon sila matulog. Sila ate, tapos yung kapatid niya nandun. So, syempre, si Ate Cha, very, very maunawain. Mga abdos mani. Wala, Ate Nancy. Sabta na lang po may kayo. Basta nag-worry siya. So, naanak ko sa, nabalaka jud siya. Pero kanang, magkuan siya na ko nga, wa jud kay kuan, kanang, wa kay, sa taon sa niya nga, kuan nga, murag wa kay kwenta kay di ka mag-update, murag, ingon ana, iyang dating nga, wa kay kwenta, may, mas maayo pa kuno ang laing, kuan kuno tao kay mag-update. Okay ra. Ato na lang taka, anak ko. Ato na lang ka magtanong kay nag-update naman siya. So, ato na lang ka magkuan og update. Dili to the point nga kuliton ko nimo kay kailangan nimo mahibaw-an ang sitwasyon nya katong time guys. Kuan to kanang naami sa emergency. Oo. Nya i-priority na ko iyang lahat. Hindi siguro na. May pamatulog ko. Mura ko niinom og gulapo. Okay. Naglutang. Ano ko diri sa akong room for the borlogs. Asa may oras ay? 2:46. Nikki! Mag-unsa man ka? Ha? Asa ka nagbantay gabi eh? Nga, pero timan ni mong dukaa. Asa man ka nag-duty gabi eh? Ay kung tuktok ka ha? Ay kung pukawa. Don't pukaw me and don't disturb me. Kasi ayaw ko na nakatutulog ako tapos higisingin ako. Matulog na tayo guys. Time to sleep. Agoy do, ang hapdi ng likod ko. Yes po. Pagdasal pa rin po natin. Okay. Mahapdos man eh. Mag-relax ako guys. Ate Jennifer. Ano lang po. Parang may time na mag-update. Ga-update po pero yan. Minsan kasi busy. Tsaka sa hospital bawal talaga bawal. Ano naman pag sa hospital bawal mag-video. Bawal basta bawal mag-video, bawal mag-picture. So, lang. Pag may time ako, makapag-live lang. Live saglit. Pero guys, ipagpatuloy pa rin po natin yung pagdarasal natin kay Ate Cha. And isama nyo na rin po lahat po ng may sakit. Maraming salamat sa inyong lahat. Isama nyo po yung mga tao na may mga karamdaman, may mga sakit, na sana gumaling na sila. Dasal lang tayo guys, kaya wala namang bayad magdasal. Walang bayad magdasal. Tulungan niyo po kami sa pagdadasal. Maraming salamat sa inyo. Yes po, Ate Edna, pwede nyo pong panoorin
yung mga previous na live ni Ate Cha, alam ko namimiss nyo na si Ate Cha. Pwede nyo panoorin yung mga videos niya, guys. Okay. Sige na, guys. Maraming salamat sa panonood. Matulog muna ako, okay? Parang lasing ako. Lutang. Yes po, Ate Jennifer. Thank you so much sa inyong lahat, guys. And maraming salamat sa mga nag-send ng kanilang prayers, kanilang financial support. Maraming salamat po. Hindi ko na pa, siguro anuhin ko na. I-ano ko na lang po kung sino. Makasiguro mamayang gabi. Mamaya, magising ako ng mga magising ako ng mga 4:30 kay punta ako ng Cebuana. Pero baka pag hindi ko siya na-claim ngayon, baka bukas na lang ng umaga papasok naman ako. So, sinabi ko na kay ate kung sino yung mga nagpadala sa akin para ma-take note. Tapos and then ibigay ko yung pera kay Ate Vice once na nakuha ko na. Yes po, Ate Lorena. Gagaling po si Ate Cha. Maniwala po tayo sa Panginoon. Gagaling siya. Yes po, Ate Vicky. Huwag niyo pong i-skip po yung mga ads na lumalabas sa YouTube ni Ate Cha, sa Facebook, sa Reels. Malaking tulong po yun. Kaya maraming salamat. Tulog na, hirap po yun. Logi. Nabawasan ako ng timbang. Kanina nagtimbang ako eh. Nabawasan ako ng timbang. Siguro syempre wala akong kain. Mga 2 kilos. Tapos after nun kumain ako. So, dagdag na naman 2 kilos. Oh, sige na guys. Good night everyone and see you in my next live. Kumusta na kaya yung Beshi Melinda ko? Ilang mamaya magpahinga muna ako kahit mga 3 to 4 hours lang. So, bye. Ate Maylene, thank you so much Ate Maylene for sending your prayers and your financial to Ate Cha. Thank you so much Ate Maylene din Nurakasa. And kay Ate May P. Hindi ko lang sabihin yung full name niya kasi I have no right to yung pangalan niya. Si Ate May P. Yung kababayan ko na waray. Thank you so much. Damo nga salamat ta imo bulig. Akon brother-in-law. Waray siya. Pero nakapunta na yun dito sa bahay. Maraming salamat po. Damo nga salamat. Tapos, Ate Maylene. Sino pa ba? Baka may makalimutan ako. Si Ate Maylene, yung kababayan ko na waray na ayaw niya magpa-mention ng pangalan niya. Mami A! Thank you so much. Mami A, Ate May P. Tapos, sino pa ba? Baka may makalimutan ako eh. Yun lang siguro. Yun lang. Si Mami A, kababayan ko na waray, nandun sa ibang bansa. Ate May P, Ate Maylene. Hala, guys! May announce ako sa inyo. Mamaya post ako. Mamaya na lang, ha? May announce ako sa inyo. Guys, please, kung may makilala kayo na bibili sa bahay ni Ate Cha, i-recommend nyo po yung bahay ni Ate Cha, yung greenhouse niya po. Cash, 600,000, pero kung talaga interesado ka na bilhin, and din yung pera mo is hindi aabot ng 600,000, baka nasa 5,999, ganoon yung pera mo, kulang ng piso, kulang ng 2, kulang ng 5. So, bilhin nyo na lang po yung bahay ni Ate Cha. Sobrang laking tulong na po yun, as in. Kasi yung pera na doon, ni Kuya, panggamot, pangbayad sa hospital bill. Alam niyo naman, pag nasa hospital ka, nasa private guys, hindi biro yung bill.
Yun, pero hala, may naunta mo view sa balay na manunta ang susi diri, may naunta ani sa balay mo view na mga susi. Naana dala man diri ti ang susi. Naa diri sa balay. Ano ba makaadto oy? Unsa pa kanon? Kanos ate na pa siya karon dira kay parahan ako ang susi. Nadala ni ate pa dung balik ang susi. Sige lang guys. Maya mag-post ako about sa bahay ni Ate Cha na ibebenta. Maya na lang mag-jorlogs muna ako. Borlogs ba tulog. Maya ko siya i-post. Once again, happy birthday to Nanay Musa. Gahapon, wala man mi diri gahapon dito pa mi sa ospital pero ang susinara sa balay. Mumpod. Wa ko nagbasa sa chat kay maapa sa unta to ni Makoy naraman si Makoy nung kay karon kay klase si Makoy. O siya guys, basta mamaya mag-post ako mamaya. Kaya na lang. Nasa bahay lang naman ako ngayon. Mag-print lang ako mamaya. Kay nahabol ako ng mga activities sa school. Na-miss ko ngayong araw. Pero malapit na matapos yung pasukan namin kaya laban lang Alaksan. Bye-bye. Good night everyone. Happy birthday to Nanay Musa from Ate Marie sa Temple. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye.